Sa linya po natin ngayon si Attorney Franklin Quijano, National Commission of Senior Citizens. Tingnan natin ang reaksyon dito sa regional Yung mga itatay yung regional offices. offices. At yung 100 plantilla para sa mga opisina o tanggapan ng mga senior citizens. Ayan. Good morning po sa inyo, Attorney Quijano. Good morning, Alvin. Good morning sa lahat at tagapakinig. Opo. Ano po reaksyon nyo dito? Na medyo mas yata, parang binibigit talaga ng pagkakataon o ng priority mga senior citizens natin ngayon. Natuwa hanggang langit po. Everybody is happy. The seniors are very happy. And now with the additional regional offices na na-create, magiging kumpleto na tayo at magkaroon ng 96 regular employees. Although, sinasabi pa rin na kulang, ngunit it's good enough because we will be able to deliver our mandate. So, malaking pasalamat po. Kagagaling ko lang sa DBM ngayon. Salamat tayo kay Secretary Amina Pangandaman. Pinag-usapan din namin hindi lang yung good news ng more regular employees sa lahat na region. Meron din tayo yung pinag-usapan doon sa 80, 85, 90, 95. Na-publish na yung batas sa bulletin today. Manila Bulletin yata, Manila Bulletin. Tapos, magkakaroon na ng pamamaraan, guidelines na ating For implementation. detalye talaga yung implementation. Tapos, siyempre, pag-uusapan dito paano hahanapin yung pera kasi nasa gitna tayo. Tapos na yung GAA at siyempre tatanda yung nasa DBM maghanap ng pera. Mahirap maghanap. Maabot ng about more than 4 billion a year ang kailangan. Ganun ba? So 4 million annually ang kailangan na budget para billion para dito sa lahat ng mga regional offices na ito. Hindi. O doon lang sa dagdag. Offices yung pangangailangan ni 80, 85, 90, 95. Kasi Okay. may casket si 80, 85, 90, 95. Kung nag-birthday ka sa taong ito, kung 80 ka, 85, 90, 95, makakatanggap ka ng 10,000. 10,000. Okay. Akala ko kasi next year pa yung implementation. Well, sana matutuwa si BBM pag ganon. Pero napirmahan na yung batas at maghahanap talaga Kailan si ko yun? senior citizen yan. Kaya dapat may explanation tayo. Kung wala mang pera, may explanation tayo paano natin gagawin sa susunod na taon. So we have to really prepare for the future obligation. Pero attorney, ngayon ba ilan lang ba yung existing natin na mga offices sa mga regions? 8 clustered region ang binigay ni DBM earlier kasi is 8. Kinluster natin, 3 sa Luzon, 2 sa Visayas, 3 sa Mindanao. Ngayon, with the approval of the 16 region, magkakaroon na ito ng lahat na administrative region. Region 1 mayroon, Region 2 mayroon, Region 3, CAR, tapos NCR, 4A, 4B, 5. Ganon, lahat ng mga regions ay meron na rin tayong opisina. Ayun. Ako, attorney, nabanggit nyo kanina na ito, bagamat winelcome na nga po ng DBM, magandang panimula po ang banggit ninyo. Ano pa po ba yung mga ilan sa mga programa o serbisyo na ihihirit nyo pa po para sa mga senior citizen? Ganda ng tanong mo, ihihirit Talagang, Marami pa ba, talagang attorney? May listahan ka ba, Kasi attorney? syempre kasi attorney, alam mo naman ang mga senior, deserve talaga yung mga ganyang mga benepisyo. alam mo kasi, yung mga practices sa ibang bansa, gusto rin nating nangyari dito. Diba? Kaya ang isang pinag-usapan ay yung long-term care. Kasi, dumarami ang mga seniors, 12 million ngayon. Magiging 24 million yan in 15 to 20 years. Humahaba ang buhay ng Pilipino. Kaya, kailangan i-prepare natin. So, yung long-term care, pinag-uusapan na naman natin. Tapos yung
yung retirement. Kasi marami pang malalakas na seniors na gusto pang magtrabaho. Yes. Nakapag-retire na sila, baka pwede namang mag-dual, parang multiple retirement. So, marami pong dapat pag-usapan at hinihingi natin ang brilliant idea sa manggagaling sa seniors as well. Kasi alam natin, ang mga seniors sa Pilipinas ay, gala, naikot na ang buong mundo. Kaya yung mga ideas na galing sa kanila ay mahalaga at may dating. Ayun. Attorney, ang isa pa siguro na issue na dapat nating pagtuunan, nabanggit mo kanina yung tungkol sa lifetime care. 'Di ba? Marami po sa ating mga ewan ko kung sakop na sila ng PhilHealth, no? Pero tingin ko hindi pa yata lahat ng mga senior citizen natin, lalo na po yung mga natawag natin na laylayan ng lipunan ng kumbaga naka-accessible sa healthcare natin sa Pilipinas, attorney. Actually, universal na po ang healthcare. Sakop na po ang lahat. Kasama na. Ang magiging gawain na lang natin is dapat enroll sa PhilHealth. Kasi automatic man kung sabihin, pag wala kang datos doon sa PhilHealth, siyempre hindi ka makaka-claim. So, inikayat natin ang lahat ng seniors at lahat ng citizens na mag-enroll sa PhilHealth nang sa ganun, hindi mahirap maghanap ng data. At sa panahon ng pangangailangan, lalong-lalo na ngayon, ang emphasis ng ating pamahalaan is primary healthcare. Ibig sabihin, huwag mong antayin na lalala ang sakit mo sa kakapang maghanap ng doktor o ospital. Ang dapat gawin, magpa-examine ka agad para kung alam mo na malusog ka, edi Yes. okay. Di ba? Pero kung may iniinda ka na, edi bigyan natin ng pansin by way of di ba? Immediate action drill na, hindi kailangan ma-hospital. So yan po yung mahalaga yan dahil may pondo si PhilHealth para dyan. May statistics ka ba, Tony, kung ilan na ba yung napagparehistro sa universal healthcare natin at saka yung mga tingin nyo hindi pa nakakapagparehistro at kailangan ng marehistro sa PhilHealth? Nako, itatanong ko yan kasi yung PhilHealth lagi natin kinukulit. We will do the questioning assessment. Alam kong may mga ilan na rin silang mga data, pero siyempre, kailangan mag-data sharing, tapos kailangan protektahan yung mga data. Attorney, yung sa akin, last na lang, on my end, tuwang-tuwa yung mga senior citizen, syempre kayo rin, na na-approve na ito 500 pesos na monthly discount. So, ngayong 2024, meron pa bang mga nakalinyang sorpresa para sa mga senior citizen? Talagang may panggulat ba tayo? Alam mo, attorney, sobrang invested ako dito sa topic na to. Kasi yung dalawa kong parents, parehong senior citizen. Actually, marami tayong pinag-aaralan. At pagka na-firm up natin, kasi siyempre kailangan makipagkonsulta sa lahat ng ahensya, at sa mga seniors at sa mga NGOs. So, unti-unti natin binibigyan pansin. Ang nakikita kung kailangan pag-usapan na malaking issue, malaking agenda is paano si senior yung long-term care niya. Kasi pagdating sa edad at kailangan mo ng talinga, hindi naman isang araw yan, kailangan ng long-term care. So, pag-usapan natin yan sa susunod na panahon, yung preparado na tayo sa detalye. At siguro follow up doon sa question ni Carol. Napag-usapan nyo rin ba yung parang sa ibang bansa, attorney, yung parang meron tayong ano nga ba yung tawag doon, may mga yung parang senior citizens house, parang hindi ko, for lack of a better word, yung yung saan pinangangalagaan yung mga senior citizen natin. Homes, parang ganun. Yung mga care facilities, iba-iba kasi ang concepts, may mga seniors na nakakakilos, nakakapagtrabaho, pwedeng doon sila sa parang independent housing, di ba? Pero may mga seniors rin na nangangailangan na i-remind sa gamot, so kailangan assisted living. Ay yung mga nagkakasakit, kailangan sa convalescent home.
na magiging umpisa doon sa long-term care. Tapos, meron din nasa hospice. So, itong lahat, kailangan, dahil bago pa nga tayo sa komisyon, kailangan malalimang pag-aaral at siyempre, kailangan natin ng tulong ng mga regional offices at ang mga local government units. Kasi I don't think na popular suggestion yan yung ganyan na sistema tulad sa ibang bansa, attorney, di ba? Kasi actually, mas gusto natin yung mga senior citizens, mga magulang natin, gusto natin kasama sa bahay. tayo nag-aalaga, di ba? Pero yun nga, with the generation actually changing. Yes. Carol, yan ang unique character ni Philippines. Kasi gusto nating mapalalim yung pagkakalinga, but at the same time, yung pagmamahal natin ay nandyan din sa household. Kaya medyo a bit unique tayo as compared to the Western countries na yung mga seniors nila doon na dinadala sa housing facility na iba ang nag-aaruga. Ito sa atin, kailangan din may encouragement kasi kung ang nag-aaruga ay naiiwan sa bahay at walang ibang magawa kundi yung trabaho lang at yung mga kapatid niya ay hindi gaanong na-involve, medyo may sumpong kaya kailangan hanapan ng paraan. Paano natin ito gagawin? Yes. So, I think tama yung tanong ninyo kasi ang isa sa mga concern natin is kailangan palakasin ng pamilya. Yes. Pag iniwan ni pamilya ang senior, lalong magkakaproblema ang ating bansa. But kung lalong nagmamahal, nagpapalikan ng loob pag nag-away, then it becomes a burden easier to carry. Ayun. Maraming salamat po, attorney, sa pagbibigay niyo ng pagkakataon dito sa programa namin OOTD. Hanggang sa muli siguro.